Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon mga kapatid, nandito naman tayo sa uh, pagkikita natin uli at pag-uusapan na naman natin ang may kaugnayan sa ating relihiyong Islam, which is isa sa napakahalagang usapin din na hindi po nawawala sa mga kababayan natin mga hindi Muslim. Ito po yung malalaking araw po o mga piyesta po sa Islam. So ang tanong dito, ang piyesta ba sa Islam ay katulad din ba ang Eidul Adha at ang Eidul Fitr o ang piyesta sa Islam ay katulad din ba siya ng piyesta ng mga non-Muslim? Sandali lang po, sandali lang. Sagutin ko lang. Hello, hello bro. Hello, sir. Ah, ah. Sir, sarado sila dito. Nagpunta ako dito sa baba at sa taas. So, i-follow up ko na lang po bukas, sir. Sige, thank you po. Sige, sige. Sige, thank you, sir. Sige po. Okay, so ang piyesta ba namin sa Islam katulad ng Eidul Fitr at Eidul Adha ay katulad din ba ng piyesta ng mga non-Muslim o malaking pagdiriwang po ng mga non-Muslim katulad ng pagpasok ng New Year, pagpasok ng Christmas, pagpasok ng mga Valentine's Day, Mother's Day, Father's Day at iba pang malalaking araw nila. So, ito po yung pag-uusapan natin. Unang-una, sa Islam po, dalawa lang po ang piyesta namin. Dalawa lang po ang pagdiriwang namin na malalaking araw sa loob ng isang taon po. At ito po ang Eidul Adha at saka ang Eidul Fitr. Ito po ang Eidul Adha at Eidul Fitr. So ang Eidul Adha ang Eidul Fitr, unahin natin ang Eidul Fitr. Ito po yung pagdiriwang namin sa Islam pagkatapos po ng buwan ng Ramadan. Sa pagtatapos po ng buwan ng Ramadan ay magkakaroon po kami ng pagdiriwang. So, pwede kami magbatian, pwede magbigay ng regalo, magpalitan ng regalo, pwede mag-celebrate. So, mga bagay na pagpapalitan ng regalo bilang pagdiriwang, pagbabatian bilang pagdiriwang, ay pag-celebrate po bilang pagdiriwang sa malaking araw. Ang original na hatol nito sa Islam, bawal po. Kung hindi po Idul Fitr at hindi po Idul Adha, bawal po yung mga ganitong gawain. So yung mga ipinagbabawal na ito na pagbabatian sa pagitan namin, Aidukum Mubarak, wa kullu amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, ano pang paraan ng pagbati sa bawat isa tungkol po sa pagdiriwang sa araw ng Eid ay pinahintulutan po sa araw po ng Eid. Pero pag hindi po araw po ng Eid, bawal po siya. Halimbawa, normal po ng mga araw, bawal po yon. So dahil ito po ay dumating sa araw po ng Eidul Fitr, tapos na po yung buwan ng Ramadan, so pinahintulutan na po ito sa amin. Pinagbawal din po sa amin sa Islam yung pagpapatugtog ng duf. Ang duf po yung balat ng hayop yung sa ibabaw, tapos sa ilalim niya po ay wala pong laman. So butas siya sa ilalim po butas, tapos sa ibabaw niya balat ng hayop, patutugtugin din po yan sa araw po ng Eid ng mga kababaihan, pero bawal po yan kapag normal po ng mga araw. So may mga nagbabawal sa Islam, pero pinahintulutan po sa araw po ng Eid o araw po ng pagdiriwang. So, ang araw po ng Eidul Fitr, kasi dalawa lang po yung araw namin sa Islam. Dalawa lang po ang malalaking pagdiriwang namin sa Islam. So, wala na pong maliban dito. Wala na po kami mga birthday, wala na po kami mga mansary, anniversary, foundation day, national day. Wala po kaming ganun. So, sa amin, sa Islam, dalawa lang po. So, ulitin ko po, ano po yun? Ang Eidul Fitr. Ang Eid al-Fitr, which is ito yung pagdiriwang, malaking pagdiriwang dahil sa pagtatapos ng Ramadan. Ang Eid, ibig sabihin ng Eid is paulit-ulit naming ginagawa. Pabalik-balik siya. Nasanayan na po namin na taon-taon po namin itong ginagawa. So, pagtapos ng Ramadan, kinabukasan, wala na po yung fasting. So, magdiriwang na po kami. Bawal na po kami mag-fasting sa pagtatapos ng Ramadan. Sa isang araw lang po yun. Pangalawang malaking pagdiriwang namin sa Islam ay sa ikasampung araw po ng buwan ng Dhul-Hijjah. So ngayon po tayo ngayon ay nasa buwan po ng Dhul-Hijjah. Yung po mga Muslim ay pupunta po sa Makkah upang isagawa po ang panglimang haligi ng Islam o ang tinatawag na Hajj. Ito naman yung pagdiriwang na medyo mahaba kasi 4 na araw siya. Ikasampung araw ng Dhul-Hijjah,
11, 12 hanggang 13 po ng buwan ng Dulhijjah. Ang buwan ng Dulhijjah naman ay ang huling buwan sa Hijri calendar, pang 12. Ika nga sa Gregorian, meron silang December. Sa Islam naman, meron tayong tinatawag na Dhul-Hijjah. So, ganun din po sa Idul Fitr, magdiriwang din po kami dito, magpapalitan ng kung sino may regalo, magpapakain, mag-celebrate, magbatian, magpatugtog ng dof. Yun lang po pinahintulutan. Pero yung mga musical instruments, mananatiling bawal pa din po. Bawal din po yung gitara, yung piano, yung violin, at iba pang mga tugtugin na maliban po sa tinatawag na dof. Okay. Ngayon, uh, pagdating ng Eidul Adha, kaya tinawag na Eidul Adha, ito naman yung araw ng pag-aalay. So mag-aalay po ng hayop ang mga may kakayahan po na mag-alay ng hayop. So malaking araw po ito sa amin sa Islam. So talagang nagdidiriwang po talaga kami dito. Wala kaming kailangan talaga, wala kaming pasok, walang trabaho. Yung iba pupunta sa beach, yung iba magsiselebrate, magpapakain, magpapalitan ng regalo, magbabatian, magpapatugtog ng dof. So ito po, ang original ng mga bagay na to, bawal po talaga sa Islam. Pero dahil sa Eid, pinahintulutan siya. Pinahintulutan po yung mga ipinagbawal na to. Pinahintulutan sa amin magbatian. Pinahintulutan sa amin ng palitan ng regalo. Pinahintulutan sa amin mag-celebrate. Pinahintulutan sa amin magbatian. So magpatugtog ng dof. Kung hindi po ito araw ng Eid, hindi po ito pagdiriwang namin sa Islam, hindi po ito Idul Adha, hindi po Idul Fitr, bawal po siya sa Islam. Kaya naman, hindi po pareho at hindi po may hahalin tulad ang mga malalaking araw ng mga non-Muslim kasi sa mga malalaking araw ng mga non-Muslim, katulad ng pagdiriwang ng Christmas, pagdiriwang ng New Year, pagdiriwang ng Mother's Day, Valentine's Day, Father's Day, National Day, Foundation Day, mga mansary pa, mga birthday, mga anniversary, bawal po sa Islam yun. Kaya kami po sa Islam, bawal po kami makisali dyan. Ang propeta Muhammad, ang muling propeta at sugo ng Allah na si Muhammad, sumakanya nawang kapayapaan at ang pagpapala. Pagdating niya sa Madina, which is galing po siya sa Madina, ay sa Makkah. Pagdating niya sa Madina, falamma kadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madina, fa ahlul Madina, meron silang yawmani yal'abuna fihima. Natagpuan niya ang mga sahaba sa Madina, ang tribo ng Aus at saka ang Khazraj na meron silang malalaking araw na nagdiriwang sila dito. Nagpapalaro sila, nagsiselebrate sila. So may mga patimpalak sila. Siguro may mga parlor games, mga palaro na bilang pagdiriwang nila sa dalawang araw na yan. So ang propeta sallallahu alaihi wasallam napatanong siya, "Mahadani al-yawman?" Anong dalawang araw na to na sineselebrate nyo? So sabi ng mga sahaba, uh, kunna nal'abu fihima fil jahiliya. Ya Rasulullah, ito yung dalawang araw na bago pa dumating ang Islam is talagang nagsiselebrate na kami nito. Pinagdiriwang na po namin ang dalawang araw na to. So sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya sa kanila, Inna Allaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Eidul Fitr wa Eidul Adha wa Eidul Fitr. Tunay na Allah Subhanahu wa Ta'ala pinalitan niya sa inyo ang dalawang araw na to. So ibig sabihin, ang pagdiriwang na maliban sa Eidul Fitr at Eidul Adha bawal kasi pinatigil sila ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, tunay na pinalitan ito sa inyo ng Allah. So huwag niyo nang ituloy ito. Pinalitan na ito sa inyo ng Allah. Itong dalawang to. Pinalitan niya ng Eidul Fitr at Eidul Adha kaya itigil niyo na yan. So sa Islam, bawal po kaming mag-celebrate ng hindi po Eidul Fitr at Eidul Adha. So dahil dito, anumang pagdiriwang na maliban sa Eidul Fitr at Eidul Adha, bawal po sa amin sa Islam at hindi po kami pwede makisali dito at hindi po pwede magkatulad sa mga pagdiriwang po ng mga non-Muslim. Hindi po yung katulad ng uh, pagdiriwang ng New Year, pagdiriwang ng Valentine's Day, pagdiriwang po ng Christmas o ano pang mga malalaking pagdiriwang po ng mga non-Muslim. So bawal po sa Islam o bawal po sa amin na makisali dito. So inshallah pag-usapan natin dito yung mga ilan sa mga batas na dapat malaman ng mga kapatid natin mga Muslim at mga non-Muslim. Okay. Ngayon, kung ganun, na sa inyong mga Muslim ay bawal po ang pagdiriwang na ito na malalaking araw. So paano kayo makikitungo? Paano tayo makikitungo sa mga ganitong pagdiriwang?
Paano natin pakitunguhan yung kapitbahay mong non-Muslim? Paano mo pakitunguhan yung kamag-anak mong non-Muslim? Paano mo pakitunguhan yung katrabaho mong non-Muslim sa malalaking araw nila? Okay. Bago pa dumating ang malaking araw nila na to, kung bibigyan natin sila ng regalo at wala pong pagdiriwang, binigyan mo lang yung katrabaho mong non-Muslim ng regalo, binigyan mo yung kapitbahay mo ng regalo na wala pong anumang programa, walang anumang pagdiriwang, wala pong piyesta, pwede po yan. Pwede po natin bigyan ng regalo ang non-Muslim. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, nagbigay siya ng regalo sa mga non-Muslim at tumanggap siya ng regalo sa non-Muslim sa hindi po malalaking araw. So wala pong problema na bigyan natin ng regalo ang kapitbahay natin, bigyan natin ng regalo, walang issue dito dahil wala namang programa. Ano man ang bigay nila sa atin, tatanggapin natin kung wala namang malalaking mga araw na pinagdiriwang nila. Pero paano kung may kaugnayan ang pagbibigay natin ng regalo dahil Christmas nila, binigyan natin ng regalo? O kaya ay dahil birthday ng kapitbahay mo, birthday ng katrabaho mo, birthday ng kamag-anak mo, bibigyan mo siya ng regalo. Sa Islam, pwede bang ganito? Dahil siyempre, okay, dahil hindi naman ako makikisali, pero ito po yung regalo ko sa inyo. Hindi po pwede. Hindi po natin sila pwedeng bigyan ng regalo. Hindi ka pwedeng magbigay ng regalo doon sa kapitbahay mo nag-birthday. Hindi kami pwedeng magbigay ng regalo doon sa kamag-anak natin nag-birthday. Nanay mo, tatay mo, asawa mo, anak mo, kamag-anak mo. Bawal kang magbigay ng regalo. Hindi po tayo pwedeng magbigay. So dapat malaman po ng mga kapatid natin mga Muslim to. At sa mga kababayan natin po mga non-Muslim na hindi po ibig sabihin na ah, ano ba yung tawag dyan, yung talagang gumagawa kami ng harang sa inyo. Sadyang bawal po talaga sa amin. Opo. Sinusunod lang po namin ang batas ng Islam. Bawal po kaming magbigay ng regalo at makisali po sa inyong mga programa sa malalaking araw na to. Pero kung normal po na araw, walang problema. Bigyan namin kayo ng regalo. Dahil mabait yung ano po, kapitbahay ko, dahil mabait yung kamag-anak ko, dahil kamag-anak ko, o dahil kakilala ko, binigyan ko ng regalo sa wala naman pong programa, walang problema doon, walang issue doon. Pero kung ito po ay may kaugnayan sa malalaking araw, bawal po. Hindi po kayo pwede magbigay ng regalo sa kapitbahay yung may birthday. O kaya ay sa kamag-anak kong may birthday. Ustad, pwede ba ako magbigay, Ustad, ng tulong? Dahil nanay ko po may birthday, Ustad, humingi po ng tulong. O kaya, Ustad, diregaluhan ko kasi nanay ko po yan. Oo, mahal mo yung nanay mo, mahal mo yung asawa mo, mahal mo yung anak mo. Pero, may limitasyon po yung pagmamahal natin. Ang pagmamahal natin sa kanila sa bagay na wala pong malalabag ang batas ng Islam. Hindi po tayo pwedeng, yung pagmamahal natin is hindi po natin lilimitahan ng kahit na labag na po sa batas ng Islam ay gagawin po natin. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit magulang mo yan at inutusan kanila yung pinagbabawal, mo susundin. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm, fala tuti'ahuma. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kung nagsumikap ang dalawang magulang mo na gumawa ka ng haram, gumawa ka ng gawaing pinagbabawal o gumawa ng pagtatambal, huwag mo silang susundin. Yan ang sabi ng Allah. Kahit magulang mo yan, kahit na tatay mo yan, hindi matatawag ito na paglabag sa magulang. Pero pakitunguhan mo pa rin sila ng mabuti dito sa mundo. Dahil Propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq. Walang pagsunod sa sino man, kahit misis mo pa yan, kahit mister mo pa yan, kahit anak mo pa yan, kahit magulang mo pa yan, nanay, tatay mo pa yan, hindi mo sila pwedeng sundin kung alam mong malalabag mo ang Allah. Hindi po natin pwedeng sundin kung alam natin na malalabag natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. So dahil dito, bawal po na magbigay tayo ng regalo at tumulong sa kanilang programa. Halimbawa, ang negosyo mo ay naggagawa ka ng cake, gumagawa ka ng damit. So nag-request sila na okay, magpagawa ka ng damit para sa birthday. Gagawa ka ng cake para sa birthday. Maghahanda ka doon sa restaurant mo para sa birthday, para sa New Year, para sa Mansari. Hindi, kailangan mong makancel ito. Bakit? Kasi alam mo na yung ipinapagawa sa iyo ay sa bagay na nalabag po sa batas ng Islam. Ustad, negosyo ko po. Okay lang po, Ustad. Kasi negosyo naman, wala naman sigurong problema dito, Ustad. Gagawa ko ng cake para sa birthday. Ihanda ko po yung isisita po namin yung restaurant, Ustad. Lalagay po kami ng mga mesa. Nakalagay naman Happy Birthday, Happy New Year, Happy Mansari, Happy Anniversary, Happy Foundation Day, Happy National Day. Di po po. Yung araw nila, bawal. At ang hatol sa pagdiriwang po ng birthday at ano pang malaki mga araw ng mga non-Muslim na maliban po sa Idul Fitr at Idul Adha ay bid'a po. Bid'a. Pag sinabing bid'a, ay kasalanan po pag sumali po tayo dyan. Kasi ang bid'a po ay papasok po ito sa mga ibada at mga pagsamba.
Kaya ang sino man nakikita natin ng mga hindi po o mga Muslim po na nagdiriwang ay kamangmangan po sa Islam yun. Hindi naman po kasi lahat ng Muslim may alam sa batas ng Islam. Kasi kung may nakita, halimbawa, lagi binibintag ng mga non-Muslim o mga ilan sa mga kapatiran natin na kulang din ng kaalaman sa Islam. Ustad, ba't yung pinagbabawal? Bakit yung Arabo, yung amo ko, yung sa Saudi Arabia, sa Kuwait, sa Bahrain, sa Qatar, sa Dubai? Ustad, nagdiriwang naman sila. Bakit? Ang batas ba sa Islam, ang basihan dito, tao? Basihan ba yung mga Arabo na yan? Mapapasok ka ba sa paraiso pag sinunod mo yung Arabo? Kailan ba di ka makapasok sa paraiso dahil lang sinunod mo yung Arabo? Pag hindi ba siya nagsala, hindi ka rin magsala? Pag hindi siya nag-fasting, hindi ka rin mag-fasting? Pag gumawa ba siya ng haram, gagawa ka rin ng haram? Sinabi ba ng Allah, sinabi ba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang susundin natin ang ginagawa ng tao? Maliligo ka kapatid. Wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Pag sinunod mo ang majority ng tao sa mundo, ay maliligo ka. Subhanallah. Hindi pwedeng sundin mo ang majority ng mga tao sa mundo dahil ang majority ng tao sa mundo, ligaw. Yan ang sabi ng Allah. Wa tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Pag sinunod mo ang majority ng tao sa mundo, maliligo ka. Dahil ang majority sa mundo ay gumagawa ng kasalanan. Ang majority sa mundo ay hindi sumusunod sa batas ng Islam. Kaya wag mong gawing basihan na dahil lang Saudi Arabia. Hindi porket Saudi Arabia sumusunod na sa batas ng Islam. Hindi porket Arabo na sumusunod na sa batas ng Islam. Ang basihan natin sa batas ng Islam kung ano po yung nasa Quran, salita ng Allah at ang sinabi ng Propeta Muhammad at kanyang kaparaanan. Hindi po ang tao ang basihan natin sa batas ng Islam, mga kapatid, mga sisters and brothers sa Islam. Maliligaw ka pag yan ang sinunod mo. Okay. So dahil dito, bawal tayong makisali, bawal tayong magbigay ng regalo sa malaking araw nila, bawal din tayong umaten. Bawal din tayong umaten. Sabi nung kamag-anak mo, nak, pamangkin, uh, apo, bro, sister, inimbitahan ka. May dumating siya na invitation, pinapupunta ka sa birthday, pinapupunta ka sa pagdiriwang nila. Pwede ba natin tugunin to? Hindi natin pwedeng tugunin. Hindi natin pwedeng puntahan ang anumang malalaking araw nila. Alam niyo, nakakalungkot lang. Kapag may mga fireworks, halimbawa, yun, nagpapaputok sila sa mga malalaking araw nila, uh, pagdiriwang, ang daming umatin na Muslim. May mga Muslim na, Muslim, ka lang ka nagkaalaman. So, paano? Ba't ka atin dyan? Ba't ka pupunta dyan at manunood ka ng mga paputok nila? Ba't ka pupunta dyan at makikiatin ka sa mga programa nila? Ang katangian ng mananampalataya, wala siya nun na zur. Hindi sila sumasaksi at hindi umaatin sa mga ganito mga programa. Pero, usta ng tanong, pwede ba namin i-grab ang oportunidad na meron silang tinatawag na mga promo sa mall, sa mga market, pwede ba natin i-grab ang mga promo na ito? Dahil mura po yung damit, mura yung bag, mura yung pantalon, mura yung sapatos. Pwede po. Kung ang pagpunta natin sa mall ay dahil sa mga urod, dahil sa mga discount nila, dahil sa mga promo nila, walang problemang i-grab natin ang oportunidad na to. Dahil alam mo, Christmas nila, dahil New Year nila, may mga murang paninda nila, pupunta natin yung mall, hindi naman tayo magkiki-Christmas, hindi naman tayo magkiki-New Year, kundi pumunta tayo sa mall, pumunta tayo sa market nila, para i-grab natin ang oportunidad na makamura tayo sa mga pangangailangan natin, wala pong pagbabawal doon. O kaya yung pagkain mas mura, i-grab natin yung oportunidad na mas mura yung mga pagkain, pabigas nila, paninda nila, walang problema, i-grab natin yun. Lalo na pangangailangan natin yun. Ang bawal lang po sa Islam, yung sasali ka sa mga programa nila. Nandun ka sa piyesta nila. Paatin ka sa piyesta nila. Makikiselebrate ka doon, makikisali ka doon, makikitawanan ka doon, makikiatin ka doon. Yun yung bawal sa amin sa Islam. So bawal po kami sa Islam na makisali sa mga ganito mga programa. Bawal po kaming umaten. Kaya ikaw, sister, brother, kahit ka mag-anak mo yan, kahit tatay mo yan, huwag kang atin. Ustad, paano yung ustad nasa loob na ako ng bahay? O hindi gumawa ka ng alibay. O di paliwanag po sa kanila ng may hinahon at malumanay na tayo pasisya na po, hindi po ako makisali. Kung magalit sila, tanggapin mo. Kaysa ang magalit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alay. Ang Islam dapat ang mangibabaw. Hindi dapat ikaw ang mapangibabawan. Kaya mga kapatid, sa mga kakilala, mga nanonood sa amin ng mga non-Muslim. So, hindi po ibig sabihin na ayaw namin sa inyo o kaya ay galit kami sa inyo dahil hindi kami nagsali. Sadyang yan po ang batas ng Islam.
Hindi po kami pwede makisali sa inyo sa araw na yan. Ngayon, pag-usapan natin, Ustad, kung ganun, bawal kayo makisali, bawal kayong umattend, bawal kayong makiselebrate, bawal namin kayong imbitahan, pwede ba namin kayong bigyan ng regalo? O pwede ba tayong tumanggap ng regalo? Ngayon, tayo magbigay, hindi pwede yan. Aatin tayo, hindi pwede yan. Pero kung kapitbahay mo nag-celebrate ng New Year, Christmas, Valentine's Day, birthday, na hindi Muslim, biglang sabi niya, kakatok bahay mo, lalapitan ka niya, sabi niya, ito po yung pagkain, ito po yung regalo, ito po yung bonus, ito po yung 13th month pay, ito po, bibigyan ka nila ng regalo. Ang tanong, pwede ba natin tanggapin to? So, ibang usapin to. Yung pagtanggap ng regalo at saka pagbibigyan natin ng regalo sa kanila, magkaiba ng hatol yun. Pag tayo po yung nagbigay ng regalo, bawal. Pag tayo po yung umatin, bawal. Pag tayo po yung umatin doon para magkikain, bawal. Pero paano kung sila po yung magbibigay sa atin ng regalo? Bibigyan nila tayo ng regalo. Bibigyan nila tayo ng hadiah. Biglang nandyan yung pagkain, nandyan yung luto nila, nandyan yung bonus, nandyan yung... Nagkaroon ng opinion ng mga ulama at ang pinakamalapit na nakikita ko sa katotohanan, wala pang problema tanggapin natin. Pero ang ilan sa mga ulama, pinagbawal nila. Pero magbibigay tayo ng dalil at katibayan. Si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sa kanyang kitab na Iqtida Sirat al-Mustaqim, binanggit niya si Ali radhiyallahu anhu tumanggap ng regalo mula sa mga leader ng mga non-Muslim sa araw ng Eid. Sa araw ng Eid, si Ali radhiyallahu anhu tumanggap. Si Aisha radhiyallahu anha, tinanong siya kung pwede bang tanggapin ang regalo kasi meron siyang mga majusi, mga babae na nagpapasuso ng bata. Tinanong siya kung pwede bang uh, indala na adaran min al-majus. So meron kami meron tinanong si Aisha radhiyallahu, sabi niya, sabi ng isang babae, "Ya Aisha, meron kami mga babae na nagpapasuso ng aming mga anak. Fahum yahduna lana yawm Eidihim. Binibigyan nila kami ng regalo sa malaking araw nila." Ano sabi ni Aisha? "Fama kana min asjarihim fakulu wa min dabaihim fala ta'khudhu." Kapag ang ibibigay nila sa inyo ay mula sa mga bungang kahoy, mula sa mga prutas, mula sa mga isda, tanggapin nyo. Pero kung ang ibibigay nila sa inyo ay mga kinatay nila, ay huwag niyong tanggapin. Ibig sabihin, sa malalaking araw nila, sa mga pesta, na kung pwedeng inalay nila yung mga karne, bawal nating tanggapin ang mga karne. Pero yung mga hadiah nila, mga regalo nila, mga bonus nila, walang problemang tanggapin natin. Pinahintulutan po yun sa atin. Ang ilan sa mga ulama hindi nila pinahintulutan, pero tulad ng sinasabi ko, pwede po. Pwede natin tanggapin ang kanilang 13th month pay. Pwede natin tanggapin ang bigay nila sa araw na yan. Pero kung kaya mong iwasan, ang siyang pinakamainam para makalabas tayo sa opinion ng mga ulama. Pero kung binigyan tayo ng regalo, binigyan tayo ng 13th month pay, binigyan tayo ng bonus, binigyan tayo ng pagkain at hindi naman natin request, biglang binigyan na lang sa'yo, walang problemang tanggapin natin. Yung pong magkakaiba sa pagtanggap at sa pagbibigay. Ang bawal sa atin, babatiin natin sila. Bawal natin silang batiin na Happy New Year, Happy Birthday, Happy Valentine's Day, Happy Mansary, Happy Anniversary. Bawal sa atin na bumati sa kanila. Pag binati nila tayo, hindi natin sila pwedeng tugunin na katulad ng pagbati nila sa atin na Happy Valentine's Day, sabi Happy Valentine's Day, Happy Birthday. No, sabihin natin sa kanila, pasensya na po kung hindi po namin masagot yung pagbati nyo kasi wala po kaming birthday sa Islam. Wala po kaming anniversary. Paliwanag natin ang Islam. Huwag tayo mahiya, huwag tayo matakot. So, mga kapatid, mga kababayan, ang original po sa pagdiriwang kasi namin sa Islam, ang original, bawal po. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli qawmin 'ida wa hada 'iduna." Bawat kaum, bawat religion ay may kanya-kanyang pagdiriwang. So, ito lang yung pagdiriwang natin, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang Idul Fitr at Idul Adha. Si Abu Bakar radhiyallahu anhu, nakita niya yung mga batang babae na nagpapatugtog. Pinagbawalan niya. Sabi, "Dapat ka nagpapatugtog?" Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Bakar, hayaan mo sila. Dahil ito yung araw ng Eid." Ibig sabihin, ang alam ni Abu Bakar, bawal yun. Pero dahil araw ng Eid, bawal magpatugtog ng tuf, yung pong balat ng hayop sa taas, sa ilalim niya may butas. Ang original, bawal. Pero dahil nga sa Eid, pinintulutan. Kaya pag araw po ng Eid, pwede na tayong magdiriwang, pwede tayong mag-celebrate, pwede tayong magbatian, pwede tayong magpalitan ng regalo, pwede tayong mapatugtog ng duf, na babae lang po yung magpapatugtog nito. Pero
Kung pagdiriwang pa ng mga non-Muslim, bawal tayong magbatian, bawal tayong magdiriwang, bawal tayong makisali, bawal tayong magbigay ng regalo, bawal tayong magpatugtog ng dof, bawal lahat yun. Pero pag Eid, Eidul Fitr at Eidul Adha, pinahintulutan po sa atin sa Islam. Yan po pagkakaiba. Kaya hindi natin pwede sabihin na, okay, bilang pakikitungo, bilang kapalit na rin ng ating ng pagkikitungo nila sa atin, pag tayo nagdiriwang, nakikidiriwang din sila. Pag nagdiwang naman sila, makidiwang tayo. No, hindi po pwede yon. Na pag nagdiwang tayo, nagdiwang din sila, makisali sila sa atin. Tapos sila pag ganun din. Hindi pwede yon. Kaya pag nagdiriwang sila, dito pwede makisali doon, dito pwede makisama doon. Bawal po sa Islam yun. Bida po, bawal talaga yun. Kaya ikaw, brother, ikaw, sister, wag ka magdiwang na birthday mo. Wag mong pagdiriwangan yung anak mo. Yan po ay na-adapt ng mga kapatid natin, ilan sa mga kapatid natin mga Muslim, pag birthday ng anak nila. Yung mga mag-aasawa, meron pang mansari, meron pang mga anniversary. Diba? Ano, ba't ka nagkasali dyan? Hindi po yan kasama sa aral natin sa Islam yung nagkasali tayo sa ganyan. Nakikidiwang tayo, nakikibirthday tayo, Basta, basta pwede ba ako magdiwang ng birthday bilang pasasalamat ko sa Allah subhanahu wa ta'ala? No! Ba't ka magdiwang ng bilang pasasalamat sa Allah? Pagpasalamat ka sa Allah sa pamamagitan ng pagsamba sa Kanya, dagdagan mo yung pagsamba mo sa Kanya, pagbabalik loob sa Kanya, paghingi ng kapatawaran. Hindi yung gagawa ka ng isang kasalanan. Hindi gagawa ka ng kasalanan na pagkikisali ka dyan. Subhanallah. Pagdating ng birthday mo, dapat nga magbalik loob ka sa Allah subhanahu wa ta'ala kasi sa tuwing nadadagdagan ng edad mo, hindi ka naman napapalayo sa libingan, napapalapit ka sa libingan. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, "Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun." Dahil sino man gumawa ng isang uri ng pagsamba, sino man gumawa ng isang uri ng pagsamba sa ating religyong Islam, katulad ng mag-celebrate ka ng Eid, hindi po Eidul Fitr at Eidul Adha, hindi po tatanggapin sa Islam. Subhanallah, hindi tatanggapin sa Islam. Kaya mga sisters na mga balik Islam, mga brothers na mga balik Islam, na mga kapatid namin mga nanonood ngayon, pati mga born Muslim, nakakalungkot lang na marami akong nakikita. Hindi ko naman sinasabing napakadami naman, pero meron akong nakikita. Subhanallah, sa Facebook dadaan, magbabati ng birthday, happy new year. Subhanallah, nakakahiya, nakakalungkot. Na silang mga balik Islam, lumayakap sila sa Islam, iniiwanan nila yan. Iniiwanan nila yung kantahan, videoke, birthday. Pero ikaw, na kapatid kong born Muslim, Maguindanao, Maranao, Tausug, ikaw yung ma-adapt. Iniwanan ng mga kapatid natin, mga balik Islam, ang pag-birthday. Tapos ikaw ang nag-a-adapt nito. Pagkatapos lang iwanan, sino yung nakikita mo nagbo-birthday? Ito si kapatid na Maguindanao. Yung ilan sa mga kapatid natin mga Maguindanao, si Maranao, si Tausug. Subhanallah. Dapat tayo nakitaan na nagtuturo sa mga kapatid natin mga balik Islam at sa mga non-Muslim na bawal sa atin sa Islam. Yan, hindi yung iniwanan nila tayo yung magpapatuloy. So wag po natin gawing basihan ang mga Arab, mga kapatid, mga kababayan. O hindi po basihan sa Islam ang mga Arabo na kaysa nag-birthday, pwede sa Islam. Kaysa National Day, pwede sa Islam. Ang gawain ng mga Arabo, hindi po yan basihan sa Islam. Hindi po yan basihan sa Islam. Dahil ang basihan po namin sa Islam ay ang Quran at ang Sunnah. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Sundin ninyo ang anumang ibinaba sa inyo ng inyong Panginoon. Ano yung ibinaba niya? Ang Arabo? Hindi, ang Quran at Sunnah. Kaya wala pong pagkakapareho ang Idul Fitr at Idul Adha at ng mga pagdiriwang na malalaking araw ng mga non-Muslim. Kaya mga kapatid, mga kababayan, ipagpaumanhin ninyo, kung kami po ay hindi po kami pwede bumati sa inyo at hindi po namin kayang sagutin ang pagganon din po ang pagbati niyo sa amin. At kung hindi po namin mapagbibigyan ang mga inyong imbitasyon, sadyang yan po ang aral namin sa Islam. Hindi po ibig sabihin na galit kami sa inyo. Sadyang sa Islam po, may mga limitasyon po ang mga gawain namin. Tilka hududullah fala ta'taduha. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, nagbigay po siya ng boundary. Nagbigay siya ng boundary lang. Diyan lang po kami. Fala ta'tadu, kami pwedeng lumagpas diyan. Kaya sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Ang mundo ay sijnul mu'min. Ito bilangguan namin. Kumaga, ang galawan namin dito, kung ano lang po yung nasa Quran at Sunnah. Ang mga non-Muslim talagang wala pong bawal sa kanila at gagawin nila. Pinakamalaking kasalanan nga, walang kapatawaran na gagawa nila yung pagsamba maliban sa Allah. Kaya tayo mga Muslim, dapat maunawa natin. Huwag natin hayaan na tayo po ay tayo po yung mag-a-adapt at gagawa po sa gawain ng mga non-Muslim. So, iwanan natin yung mga celebration na to. Ano po tayong birthday? Huwag niyo pong ipagdiriwang ang birthday ng anak mo. Mahal ko yung anak ko, Ustad. Gusto ko ipagdiriwang ang kanyang taon-taon na kaarawan.
Gusto mo ba ng paraiso? Gusto bang patawarin ka ng Allah? Naniniwala ka ba sa kabilang buhay? Kung naniniwala ka, dapat niwasan mo yung mga ganito mga pag-selebrasyon. Especially itong birthday na to, ang daming nagdiriwang, ang daming nagdiriwang. Special po sa itong mga kapatid, ilan sa mga kapatid natin mga born Muslim. Di pa rin nawawala. Nandiyan sa mga Facebook, mapapadaan na lang, so happy birthday, happy birthday, happy birthday, ganito, ganyan. Subhanallah. Usan bilang pasasalamat lang naman sa Allah subhanahu. Oo, bilang pasasalamat. Bakit? Sinabi ba ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, pagpasalamat ka, mag-birthday ka? Pagdiriwang ng Maulid Nabi, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, meron sa ibang mga sekte, mga kapatid na natin nagdiriwang sa Maulid Nabi. Araw ng kapanganakan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nagdiwang bang Propeta ng araw ng kapanganakan niya? Kasi kung nagdiwang ang Propeta, di sundin natin. Nagdiwang bang mga sahaba niya? Kung meron kayong katibayan na nagdiwang, di ba sundin natin? Hindi po ibig sabihin na may nakita kayong sabi, nagpapakilala isang scholar, isang maalam, nagbibigay ng katibayan kasi may celebration na meron tayong uh, pagdiriwang ng birthday kasi may mga scholar naman doon nag-birthday, nagpadiriwang naman ng Maulid doon. Okay maniwala diyan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala sabi niya sa Quran, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Kapag meron tayong hindi na pagkasunduan, ibalik natin sa Quran at Sunnah. Hindi pwedeng basihan po yung maalam mo kaya ay saan nagtapos yan kung nagdiriwang naman ng birthday. Hindi po siya masusunod sa batas ng Islam. Ang basihan natin sa Islam, ang Quran at Sunnah. Ustad, palitan namin, Ustad. Okay lang ba, Ustad, ang tawag namin di po birthday, Eid Milad. Kahit palitan mo pa yan. Alam mo siya, Pilistila. Kahit ano pang ipangalan mo dyan, yung pa rin yun. Kaya sabihin mo pang Red Horse, palitan namin Ustad na Gold Eagle. Yung pa rin, anong pagkakaiba? Wala pong pagkakaiba. Kahit palitan mo pa ng pangalan, kahit palitan mo ng pintuan, yun at yun pa rin yan. Manatiling bawal pa rin sa Islam yun. Kaya huwag po kayo magdiwang ng birthday. Kahit palitan po ng Ustad, Eid Milad, Happy Eid Milad, inarabik mo pa. Ano, magiging halal ba yung haram kahit pinalitan mo ng ano? Meron pa ako nabasa dati sa Facebook na ang baboy damo ay halal. Bakit? Kasi kumakain ng damo. Bakit? Pag ba pinakain mo ng damo, ang baboy magiging halal? Pag pinakain ko ba ang aso ng malilinis na mga bagay, magiging halal? Ang haram, mananatiling haram. Kahit anong ipakain mo dyan. Kahit tugasan mo pa yan. Ang bawal ay bawal. Kahit ano pang idahilan mo dyan sa birthday na yan. Basta bilang pasasalamat, bilang kahit ano pang sabihin mo, bawal at bawal, mananatiling bawal yan. Bakit mo pagpipilitan ng isang bagay na alam mo yung pinagbawal sa batas ng Islam? Alam mo, huwag niyong sayangin ang pera niyo. Huwag niyong sayangin ang inyong oras sa pagdiriwang sa birthday, anniversary, mansary, ano bang, huwag kayong, ang kaibigan din natin, piliin din natin. Piliin natin ang kaibigan natin. Kaya sa Islam, bawal po maging sa mga non-Muslim. Mga kapatid, alam ko po, yung iba hindi nila alam to, bawal po maging pagkaibigan. Kasi pag sinabing kaibigan, kasama pa lagi yan, kasama mo sa saan siya pumunta. Kasi maapekto ang religion mo eh. Kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, la tusahib illa mu'mina. Huwag kang pagkaibigan maliban mananampalataya. At ang sabi pa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Ang tao, nakadepende ang religion niya sa kanyang best friend. Kaya piliin ng isa sa inyo, sinong gagawin niyang best friend. Kasi kung best friend mo, mahilig gumawa ng bid'a, pagdating ng time, mahilig ka na rin gumawa ng bid'a. Kung kaibigan mo mahilig mag-birthday, pagdating ng time, mahilig ka na rin mag-birthday. Kung kaibigan mo mahilig magpatugtog ng musika, pagdating ng time, mahilig ka na rin magmusika. Kaya itong mga vlogger na napapanood natin, pag nagsama sa mga vlogger na puro music, puro kabulastugan, lahat nila puro kabulastugan na dapat sana isang matino, na hindi na rin matino. Kaya piliin ang bawat isa natin ng kanyang kaibigan. Kaya sa Islam, bawal magkipagkaibigan sa non-Muslim. Ang natitira na lang sa atin ang pagkitunguhan natin ang mga non-Muslim ng mabuting pagkikitungo. Yun lang po yung natitira sa atin, ang pagkitunguhan sila ng mabuting pagkikitungo. Pero ang kaibigan natin sila, bawal po sa Islam yun. So, inuulit ko na sa Islam ay bawal po ang pagdiriwang ng malalaking araw sa amin sa Islam. Bawal po kami magbigay ng regalo. Bawal po kami kumatin. Bawal tayong kumatin. Bawal natin silang batiin. At kung babatiin nila tayo, sagutin natin sila na pasensya na po. Bawal po sa amin. Di pa namin masasagot yan. Pag pauman din, paliwanag natin. Kaya walang pagkakapareho ang pagdiriwang natin sa Islam at saka sa pagdiriwang nila. Kasi ang pagdiriwang natin ay isang uri ng pagsamba. Isang uri ng kaibada. So, yung mga pinahintulutan sa pagdiriwang natin, yun lang po ay sa pagdiriwang na po pinahintulutan. Yung pagbabatian sa araw ng ano,
Pagbabatian sa araw ng Eid, pinitulutan lang po sa Eid yun. Pagdiriwang sa Eid lang po. Yung pagpapatugtog ng dob sa Eid lang po. Pero paglabas ng Eidul Fitr at Eidul Adha, bawal na po. So, dalawang malalaking araw lang po ang piyesta natin sa Islam. So, inshallah, hanggang dito lamang at kung sakali may mga katanungan tungkol po sa usapin na ito sa Eid, kaya wag na wag kayo magse-celebrate maliban po sa celebration natin sa Islam po. Na Eidul Fitr at Eidul Adha. Kasi kasalanan. Okay, nakala mo ba habang buhay ka ba natin sa mundo, mamamatay ka rin kapatid. Gusto mo ba na magkagawa ng kasalanan na hindi pinapatawad ng Allah katulad ng gawain ng bid'ah? Ang bid'ah po hindi po napapatawad ng Allah yun. Yung bid'ah na yun. Kaya ito yung gustong-gusto ng ano ng shaitan eh. Ang gusto ng shaitan, yung bid'ah. Kasi ang bid'ah, hindi ka magtatoba eh. Ang gumagawa ng bid'ah, ang alam niya, siya ay gumagawa ng tama. Ang gumagawa ng bid'ah, ang alam niya, tumagawa siya ng tama. Yung uminom ng alak, alam niya haram yung alak. Yung nagsyabo, alam niya ang syabo ay haram. Pero pag nag-celebrate siya ng Maulidun Nabi, nag-celebrate siya ng birthday, ang paniniwala niya, tama siya. Kaya ang gumagawa ng bid'ah, ang pagkakaalam niya sa sarili niya, ay tama yung ginagawa niya. Kaya ang gumagawa ng bid'ah, napakahirap ituwid. Napakahirap ituwid ang gumagawa ng bid'ah. Yung mga nag-aalay sa libingan, umiikot sa libingan, nag-aalay sa puno, nagba-birthday. Ang kakala niya kasi, sabi niya, tama naman to, Ustad ha. Ba't mo ko pinagbabawalan? Pero pag alam mo na umiinom siya ng alak, alam niya ang alak ay haram. Alam niya ang shabu ay haram. Kasi mas gusto ng shaitan mas gusto ng shaitan sa iyo. Gumawa ka ng bid'a kasi pag bid'a hindi talaga magbabalik loob sa Allah kasi ang alam niya nasa katotohanan siya. Kaya napakahirap ituwid ng mga ilan sa mga kapatiran natin gumagawa ng bida. Napakahirap ituwid. Kasi ang alam nila, nasa katotohanan sila. At pagbibintangan pa nila yung mga Arabo, oh, Ustad, ba't mo ko pagbabawalan? Yung amo ko, nagsiselebrate ng birthday eh. Ha? Yung mga taga Saudi Arabia, Ustad eh, nagko-concert naman. Ba't mo ko pinagbabawalan, Ustad, umati ng concert? Ba't mo ko pinagbabawalan na mag-birthday? Eh, bakit nagko-concert din naman? Bakit sinabi ba ng Allah na sundin mo yung Arabo? Sundin mo ang Saudi Arabia? Yan, magsabi ng Islam? Oh, maraming naligaw sa mga ganitong paniniwala. So, naway pag-aral tayo at maunawa natin ang batas ng Islam. So, inshallah, sa host, Brother Abdulaziz, kung sino may mga question, may tanong sa live o dito sa Zoom, ay open tayo sa ilang minuto para sa open forum po. Barakallahu fiqh. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Sa mga brothers and sister po na may mga katanungan, pwede po kayong magtanong inshallah. Sa mga brothers, mag-raise lang po kayo ng hand para mabuksan namin ang inyong mic. At sa mga sister, i-chat lang po sa chat box. Chef, may unang tanong po tayo. Sige po. Po ay nagtitinda ng pagkain tuwing simula ng November hanggang January ay nagkakaroon ng bazaar sa aming bayan at madaming nagtitinda doon. Pwede ba ako magtinda sa bazaar sa panahon na yun? Anong programa daw yan? Sa bazaar po, yung parang mga nag-aano na mga ano, bago may mga Okay. Kung halimbawa, wala namang kaugnayan sa selebrasyon ng mga non-Muslim, pwede po tayong magbenta. Halimbawa, meron silang mga bazaar na wala pong kaugnayan sa pagsuporta po sa programa nila. Halimbawa, dahil New Year, so mabinta yung mga puto, so nagbinta ka ng, o kaya dahil Christmas, mabinta yung mga ganito, paniniwala nila na, o kaya sa mga mabinta yung mga prutas noon, yung mga bilog. So, nagbinta ka ng apple, nagbinta ka ng grapes, nagbinta ka ng ano. So, yun yung bawal. Pero kung normal, nagbibinta ka na dati pa, nataon lang talaga na ito yung binta mo, so wala tayong kasalanan doon. Huwag lang napapasok sa intensyon natin na magbibinta tayo dahil susuporta ito sa programa nila, susuporta ito sa mga pangailangan nila dahil Noche Buena. So ito yung mga kailangan nilang pagkain. So nagbinta ka na rin doon kasi kailangan nila sa mga Noche Buena. Yun yung bawal. Pero dahil maraming tao, wala namang programa na pagsuporta sa kanila, tapos sadyang nagbibinta ka na dati pa, so walang problema sa ganung bagay. Ang pinaka-punto dito na gusto kong maunawa ninyo, nakadepende dito sa pagbibinta mo. Kung ang pagbibinta mo ay nagbibinta ka ng paninda na susuporta sa kanilang programa dahil kailangan nila yung pagkain na yan, yun yung bawal. Pero kung nagbibinta ka dahil gusto mong kumita at wala kang intensyon na nakikisali doon, sadyang nagbibinta ka lang, hindi ka naman nakikisali, walang problema doon.
Jazakallah khair. May mga tanong pa po ba? Sige po, Sister Jessa. Itanong niyo lang po. Kung gusto niya magsalita, Abdulaziz? Challenge open ko po. Ayan, may na-chat na po. Kita ko na. Pwede ba daw mag-hijab? I mean, pwede bang magtanggal ng hijab paglalabas? Hindi po pwede. Hindi po pwede na tanggalin natin ang hijab, tanggalin natin ang takip ng ulo natin dahil sa amo natin. Ipakita natin sa amo na tayo po ay Muslim. Maliban lang kung kapahamakan, ibig sabihin sa lugar na yan, ang sino mang nakahijab ay papatayin. Sino mang nakahijab is gagawan po ng masama. Ibang usapan yun. Pero kung dahil lang sa amo mo, ayaw na mag-hijab ka, wala namang kapahamakan na mangyari siya, magagalit lang siya. Ayaw mo magalit siya. Hindi po natin pwedeng tanggalin ang hijab system. Kasi yan ay isang bagay na obligado. Mabigat yan. Obligado yan eh. Walang pagsunod sa sino man na ah, malalabag dito ang batas ng Islam. So, hayaan mo magalit ang amo mo. Huwag mong tatanggalin ang hijab mo. Kung lalabas ka ng... Kung nikab pa, tanggap pa yung nikab. Pero yung hijab, hindi na talaga pwedeng tanggalin yan. Na, nikab. Okay, kung nikab, mawala namang malaking issue kung nikab. Kung nikab po, ang ipapatanggal ay magaan-gaan pa po kaysa hijab ang tatanggalin. Opo. Kung nikab naman, sa pananaw ng karamihan sa ulama, hindi ka pa naman magkakasala kung pinapatanggal sa yung nikab. Kung halimbawa, alam mong medyo alanganin ka, so magaan-gaan pa po ang nikab na ipatanggal. Ito yung pananaw ng karamihan sa ulama. Pero kung hindi ka naman ganun mahihirapan masyado, so kahit hindi mo huwag mo natanggalin yung nikab mo. Pero nakadepende sa sa sitwasyon mo dito. Okay, pero ganun pa man, hindi naman po ganun kabigat yung kasalanan kapag tinanggal natin ang nikab kasi hindi naman ito napagkasunuan ng mga ulama. Kasi ang pananaw ng karamihan sa ulama, ang pagninikab is hindi naman siya obligado. Sunna naman siya. Maliban kung nakaka-fit na ang kagandahan. Hindi po ito napagkasunuan ng mga ulama na usapin. Pero siyempre, pinakamahinap sa babae, maganda man o hindi maganda ang magnikab. Na magtanggap na lang ako siguro ng Abdulaziz. Siguro mga dalawang question na lang kung may question pa. Inshallah po. Baka wala na Abdulaziz. Opo, Magpaalam na wala. ako. Jazakallah khair, Wala barakallah na. po. Ay, meron yata. So, isa pa. Last na po, inshallah. Okay. Paglabag sa kalooban mo, di wag mong tanggalin. Kung labag sa kalooban mo na tanggalin ang niqab, di wag mong tanggalin ang niqab mo. Huwag mong tatanggalin ang niqab. Opo. Kasi kung ikaw naman ang masusunod kaysa sa amo mo sa pagsusuot ng niqab, ay wag mong tatanggalin ang niqab mo. Ayan mo na magalit ang amo mo. Kung magagalit lang naman at wala naman siyang gagawin sa iyo na masama. So wag mo nang tanggalin ang niqab. Okay, so yan lang. Abdullah, magpaalam na ako. Okay? So, والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wa alaikum salam.